Good day po ulit mga ka-farmlat. It's me again, Olive po, dito sa Greenfield Realty po ulit ano. Bali for today's video, nandito po ako sa Santa Elena, Cam Norte, kung saan bibisita po ako ng property na medyo may kalakihan po ano. Ito po ay 6.2 hectares. So ito po ay katabi ng National Road. Pero kagaya ng ginagawa ko, bali na dito po ngayon kami sa may pinakaloob na kung saan mag-start po ako mag-vlog. Pero mamaya papakita ko po sa inyo yung pinakadaan niya or national road po niya, no. So dito muna tayo magsisimulang mag-ikot dito sa may pinakagitna ng property kung saan nakita ko agad yung kagandahan ng loob nito, kung saan napakaraming puno ng niyog, and then napakarami din puno ng mahogany. At the same time, may mga puno po tayo dito ng mga dalanghita, marami din. Puno ng saging, marami. So, hitik na hitik po sa bunga tong property po na to, or hitik na hitik po sa mga salaman. So, very excited na po akong ikutin tong property po na to. So, tara, ano pa iniintay natin? Samahan niyo po akong ikutin, pasyalan po itong si 6.2 hectares dito sa Santa Elena, Cam Norte. So, ano pa hinihintay natin? Let's go! So yan, lalakad po tayo, no. Bali, gusto ko muna pupuntahan yung pinakadulo para ang gagawin natin pagbablog is papalabas po tayo ng property. So dun sa medyo unahan po ng property, nakita ko agad yung mga puno po ng daranghita, medyo may karamihan. So ang sabi po ni owner, yung pong daranghita is naglalaro na po sa nasa 80 kapuno. So medyo marami po siya. And then yung mahogany po natin, magugulat kayo, talagang napakarami, as in lalampas-pas po siya ng nasa 1,000 kapuno. So higit po siya. So estimated lang namin, nasa mababang estimated lang po namin yung 1,000 kapuno po. Ano, mamaya papakita ko sa inyo kung saan bahagi yung nakatanim o nakalagay yung mahogany. So kalat-kalat dito sa part na to, pero dun sa unahan na pinasukan namin ay talaga na-amaze ako, napakadami. So dito sa part na to, nasa flat area po tayo kung saan naglalakad po yung kami, kasama ko yung aking mga kasama. And then nandito po yung mga kumpulan po ng niyog. So ang saging po nito, more or less po nasa 2,000 kapuno. So ito po yung mga nilulukad nila. Ayan. Ang ganda rito sa loob. Kagandahan po nito, ito po ay tabi ng National Road po ano. So explain ko lang po, ito po ay katabi nga po ng National Road, pero may kaliitan po ang kanyang frontage. So ito po ay maglalaro lang sa nasa 20 meters. So ang nangyari po is bumuka si property papaloob po dito sa kung saan kami lumalakad. So maigsi po yung kanyang pinaka frontage, pero pagdating po rito sa may pinakaloob, dun po siya bubuka. So yan, ang ganda rito sa may pinakaloob. And then ito po ay overlooking po ito, ha. So yan, lakad tayo. Bali, papunta na po kami sa may pinaka medyo dulo po ng property, no. Bali po dito, ang ganda. Ang dami niyang mahogany. As in, talagang yung pinaka boundary po niya to another property ay boundaryhan po ng mga mahogany. So nakapalibot po dito sa area yung mga naglalakihang puno ng mahogany. Sarap. Masarap baybayin. Kagandahan din po, medyo malinis po yung ating property po ano. So may ilang part lang na medyo madamo, pero dito sa kinalalakaran po natin, ang ganda niya. Napakalinis po nung dadaanan. And then kagandahan, hindi maputik. Ang ganda ng pinakatigas ng lupa niya. Hindi dumidikit sa tsinelas. Unlike dun sa ibang pinupuntahan po talaga namin na talagang kailangan pa namin magpagpag ng tsinelas. So, lakad tayo.
So yan po, kung mapapansin nyo po yung hile-hilera na po na yan ng mga puno ng mahogany, yan po ay nakapaloob pa po dito sa property po. So pasok na pasok po yan dito sa 6.2 hectares. And then dun sa nilalakaran ng aking mga kasama yan, dyan po ay may barangay hall po dyan na kung saan nasa 50 meters lang po ang layo dito sa property. So medyo malapit po tayo sa barangay hall. So ang dami niyang puno ng kawayan. And then marami rin po ako nakitang puno ng langka. So dati daw po itong dalanghitaan. Medyo namatay na daw po kasi yung iba kasi hindi na po naaalagaan. Pero dati daw po ito punong-puno po ito ng dalanghita. And then yan, puno po ng niyog, mga saging. Pero ang puno po ng niyog po natin, medyo may karamihan pa rin naman po. Nasa 1,000 kapuno po ito. And then yung saging natin medyo marami. Dun sa may parting pa slope. So itong nilalakaran natin is flat area. Lakad tayo. Ang daming talagang puno ng mahogany dito sa gilid. Medyo malalaki na po talaga yung mga puno ng mahogany natin. Ayan niyo po yung mga katawan na niya. So mamaya dadaling ko kayo doon sa may part ng lupa o ng property na talagang punong-puno po talaga ng puno ng mahogany as in. So mamaya yan paglabas natin. And then kagandahan po dito sa documents po nitong property na to, ito po ay PCT title, and then ito po ay buhay po si owner. So clean title po ito. Yun po ang kagandahan nitong property na to. Okay na okay po yung documents. And then ito po ay may dati ng sukat. And then nakikita po natin kanina, tinuturo po ni Kuya yung mga muhon po niya. So ito daw po kung sakali i-avail po natin, pwede po tayo magpa-relocate. Lakad pa rin tayo. So yan, magandang idea po paglagayan po din natin ng mga hayop. Yan, ang daming So dito po medyo pa-slope yung property pero ang ganda. Ay, ang daming niyog. Ito pong niyog na to ay kumikita po ito ng nasa 64,000 po every 45 days. So yan po yung pinakakita na po nila ayon po kay owner, kung saan ayun po naka-white t-shirt po siya. So yan po yung kinokobra po nila or kinokopras po nila. And then mapapansin po natin, katulad ng nasabi ko, ito po ay nasukat na. So nagpasukat na rin po yung kabila. So meron na po siyang bob wire. Yan po ang pinakahangganan po nila. So itong mga puno ng mahogany na to na hanggang dun sa may dulo, ayan po yung nagsilbing bakod naman itong property po na binibisita po natin. And then yung kabila naman po is bob wire naman po yung pinaka bakod po nila. Wow, ang ganda. So magugulat po kayo sa price nitong property na to. Ito po ay katabi po ng National Road. Ito po ay 80 pesos per square meter lang po itong property na to. So avail na po kayo mga ka-farmlat. Tabi ng National Road, napakagandang property, punong-puno ng laman, tabi ng kuryente, may signal ng cellphone, kompleto na po halos. May source na din po tayo ng tubig. Mamaya pupuntahan po natin yan. Wow, nakamiss ako. Kuya Eman, puno ng kaimito yan, di ba? Ang daming puno ng mangga. Oo, siguro mga estimated nyo po, mga ilan? Mga 20 po. Kaya ang dami. Ayan, sagana sa laman talaga tong property na to.
3,000 po! 3,000? Ang dami nga. So yan, mali pala. Alin po? Okay. So yan, mali pa pala yung estimated po kanina. So ito daw po ay nasa 3,000 kapuno po ng saging, and then yung mahogany nandun, ganun din daw po, almost po ano. So talagang hindi nila mabilang. Hindi ko rin mabilang, sobrang dami. So kanina pagpasok ko po dito sa may property, medyo nalungkot ako ng konti kasi medyo maliit nga po yung pinaka frontage niya. Pero pasok naman po yung sasakyan hanggang dito po sa loob, no? Pero syempre minsan po ine-expect po natin na sa 6 hectares medyo malaki po yung or mahaba po sana yung frontage. Pero ito po ay maiksi nga lang po, ano. So parang nalungkot ako kanina nung pinapasok ko. Pero pagpasok ko po dito sa loob, doon bumawi yung property. Ay talagang maganda po talaga. Talagang mapapawaw ka. So even hindi siya 100% flat, may mga part po na flat, and then medyo pa-slope pero napaka-gradual. Yan, may part din po na medyo mataas, kagaya po nung na dun sa may pinakaunahan niya. Yan po, papakita natin mamaya. Pero dito sa likod talagang talaga ang ganda. So yan po, lalakad pa rin po tayo, no. Balik, kasabi po ni owner, ito pong dadaanan po natin is ito po ay nasa 50 meters po para makalabas po tayo ng barangay road. So meron pa rin pong daan dito sa may likod. So yan, titingnan po natin. Lalabas muna tayo and then babalikan po natin yung pinakaharapan po ng property po, ano. So ito po ay right of way papunta dun sa may pinaka barangay road. So pasok din po yung sasakyan dito. Yun nga lang po, hindi pa po siya develop. Medyo susudsurin pa siya para madaanan po na pinaka sasakyan po natin. Ay, ayun na, lumabas na. Pinakita na akong motor. So, ayun nga. So 50 meters nga po. So pasok na pasok po yung sasakyan para kung halimbawa po na gusto niyo agad makarating dito sa may pinakalikod ng property, pwedeng dito na rin po kayo dumaan. Ayan, kung nakalabas na sila kuya. Ando na sila sa barangay road. Ayan po. So ayan po, nakalabas na kami sa pinaka cemented barangay road. Ito lang ako, itong may tabi ng bakit. Malayo na yan, ngayon. Yan, cemented po siya. Talagang daan dyan. Ayan, lumabas na po ako ng pinaka-national road. Ayan. So, kanina po, doon po ako lumusod sa may pinaka-barangay road po niya kung saan meron po tayong 15 meters na right of way po. Ano. So, dito po yung pinakaharap niya. So ayan, bali na dito na po tayo sa may pinakaharapan kung saan meron po tayong right of way na maglalaro nga po, kagaya na sabi ko, maglalaro po siya sa 10 to 15 meters po, ano. So kasako po yung bahay na yan kung saan may kuryente na. So ito po yung pinaka road niya. Ayan, pinakakalsada po. So tara, papasok tayo dito sa may pinakabungad. Pasok dito tayo kanina kasi hindi ko to binidyohan dahil dun po ako nagsimula dun sa may pinakaharapan. So kung mapapansin po natin dito sa may pinakabungad po yung pinaka source ng tubig niya, and then kasama po yung medyo mataas na part po na yan, ano, kung saan nakaharap din po yan sa kalsada. Bali yung mataas na yan is ganyan po yung pagkalupa niya, bato. So pwede tayo maglagay ng kubo dun sa may pinakataas. Bali may overlooking tayo sa harapan ng kalsada.
And then dito po, ito po yung pinaka source ng tubig niya, kung saan meron tayong sapa. Ayan po, lumalagas-las yung tubig. And then dito parang marami ng fruit bearing. Ayan po yung mga kainito. Yan, meron tayo ditong langka. Yan, sako po yung bahay na yan, pero tatanggalin po yan. And then, pasok tayo dito sa may mahoganihan na sinasabi ko po sa inyo, na punong-puno po siya talaga ng mahoganin. Ito sa part na to, sa may unahan. So, ayan, ang dami. Ayan, kitang-kita. Baka hindi ako makalusot sa sobrang sinsin ng mga mahogani. So sa harap pa lang po ng bahay, dun sa may gilid, yun po, dun po tayo kukuha ng source ng tubig, ano. Bali kompleto na po ito. Yung bahay po is meron na po siyang kuryente. Ang dami mahogani. Yan, pasok ako ng konti. Bali dito sa part na to, ito naman ay maganda rin po, ano, kahit may nasa ako po na medyo mataas na part dito sa may unahan. Maganda po dito paglagyan ng kubo dun sa may bandang taas po na yon, kung saan kita na po natin yung pinaka national road. So try natin umakyat para makita natin. Ang dami. Yan, dinig natin yung ugong ng sasakyan. Napakasinsin nung pagkakatanim po ng mga mahogani dito. So itong property po na to, dati po ang nakakasakop po dito ay Calawag. Pero dahil po may 9 na bayan na nasakop ng Camarines Norte, so isa to sa nasakop po, ano. So ito po ay kabilang na po ngayon sa Camarines Norte, itong property nito. So bali umakit ako dun sa may pinaka tuktok, pero hindi ko makita yung pinaka overlooking niya. So tanong ko lang yung pinaka road sa baba. Ayan, kung saan nandun aking mga kasama. Yan, no? Medyo masukal po, hindi mahagip ng camera ko yung mga kasama ko. Lalapit tayo. Ayan, ayan sila. Ayan na po yung pinaka national road. Ayan sila, oh. Ayan na dadaan sasakyan. So medyo masukal lang po, ano. Ganda nito, maglagay ka ng kubo dito sa may taas. So yan, palabas na po ako ng property. Kung sakali magustuhan niyo po itong property na to, pwede na po kayong mag-message po sa amin para sa reservation po nyo. And then kung sakali po talagang gusto niyo po ng mga property na malapit po sa National Road, at the same time po property po na sagana po sa laman, and then maraming return income katulad ng sa saging and then sa niyog. Tapos puno pa siya ng dalandan. So marami pong return income tong property na to. Yan, avail nyo na po mga ka-farmlat. So napakamurang halaga lang po itong property na to along National Road. So kung meron man po akong hindi nabanggit sa aking vlog, meron po kaming description box. Paki-click na lang po iyon, so nandun po yung ibang details po. Ano? So yan, lalabas na ako. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Please pa-like, pa-share, and subscribe po sa aming YouTube channel, and then para updated po kayo sa aming mga properties or mga farmlot po na iba-vlog, pakipindot na rin po yung ating notification bell po. Ano? So ayan po. Thank you po.